Iimbestigahan umano ng COMELEC ang mga impormasyon na nakarating sa kanila tungkol sa ginawang pagbisita ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga OFW sa Hong Kong. May balita daw kasing di umano'y may nangyaring vote buying sa ginanap na pagtitipon-tipon sa Hong Kong nitong March 9. May nakarating po sa ating balita, impormasyon tungkol sa bagay na yan na allegedly para iboto na straight yung mga pumunta daw sa Hong Kong. Pero alam niyo, yan po kinakailangan i-verify mabuti sapagkat mahirap baka tayo mga kuryente, baka yan fake news. Napakahirap ng misinformation at saka disinformation sa kasalukuyan. Yes po, tayo po nakikipag-communicate na sa ating konsulada sa Hong Kong upang makakuha din ng mga balita tungkol dyan sa bagay na yan. Kung meron sana na gustong lumantad at nagsabi na sila ay inoperan, binigyan, mas maganda po yan, mas mapapandali yung ating ginagawang pagsasaliksik tungkol sa bagay na yan. Mariin namang pinabulaanan ng ating mga kababayang OFW sa Hong Kong na sila ay binayaran. Ayon sa mga ito ay bukal umano sa kanilang loob ang kanilang ginawang pagdalo sa ginanap na pagtitipon-tipon ng mga OFW para pasasalamat sa dating Pangulong Duterte. Matatandaan na nitong March 8 ay naging usap-usapan ang dating Pangulo matapos na lumipad patungong Hong Kong. Maraming balitang lumabas na di umano'y nag-eskapo si Pangulong Duterte dahil sa meron umano itong arrest warrant mula sa ICC na mariin namang pinabulaanan ni Attorney Harry Roque. Ayon kay Attorney Harry Roque, wala umanong arrest warrant mula sa ICC ang dating Pangulo. Bagamat meron itong warrant of arrest dahil sa incitement of sedition mula sa lokal na hukuman at hindi warrant mula sa ICC. Tayo po'y nagla-live ngayon dahil kinakailangan linawin yung kumakalat na fake news na ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte daw ay tumakas papuntang Hong Kong, no, dahil meron na raw warrant of arrest galing sa ICC. At sinasabi rin nila dahil nandito rin siya o nasa Hong Kong din ang ating Vice President Sara Duterte, ay tumakas din daw ang Vice President Sara Duterte. Lilinawin ko lang po nasa Hong Kong po ang mag-ama dahil meron pong rally doon sa Hong Kong na dinaluhan ng mga kandidato ng PDP Laban. Hindi po yan para tumakas kahit kanino. No? Sila po ay naroon para mangampanya. Nasa Hong Kong po sila para mangampanya. Now, totoo po, tinawagan ako kagabi ni Tatay Digong at tinanong ano sa tingin niya kung may katotohanan ba yung warrant of arrest na di umano ay galing daw sa ICC. Ang sagot ko po dyan, bagamat kahapon ay araw ng Sabado, sabi ko, Mayor, sa tingin ko, walang katotohanan yan. Bakit? Kasi nag-impose na nga po ng freeze sa assets, sa bank accounts ng ICC si President Trump. Ibig sabihin po niyan, yung SWIFT na pinagdadaanan ng mga pera na kinocontribute ng mga members ng ICC para pondohan ng ICC ay hindi na po pwedeng magamit. No? Ibig sabihin, mawawalan na ng pondo ang ICC. So ang sabi ko po, hindi para magsimula ng bagong prosecution na naman ng ICC, gayong alam ko po na yung mga empleyado ng ICC ay binigyan na ng 3 months advance salary, anticipating nga po na i-freeze ni Presidente Trump ang lahat ng mga bank accounts at ang SWIFT account ng ICC. Bagamat tanging ICC lamang ang makakapagbigay kumpirmasyon talaga kung meron ng warrant of arrest si Presidente Duterte. At hindi naman po yan sinisikreto. Kapag meron na talagang warrant of arrest, inaanunsyo naman po yan ng ICC at linalagay naman po yan sa kanilang webpage. At wala naman pong kahit anong nakasulat sa webpage ng ICC na meron ng warrant of arrest si Presidente Digong. Pero nakakuha rin po ako ng mga larawan, hindi ko alam kung paano i-upload dito, na sandamuka lang mga pulis sa mga airport ng Davao at ng NEA. At nagkaroon po ako ng confirmation sa ilang ating mga kaibigan na talagang nagtitipon-tipon ng mga pulis. Now, nakatanggap din po ako ng report, galing po sa isang reporter, no, na meron daw po talagang warrant of arrest ang ating Presidente Digong pero hindi po galing sa ICC. Ito po daw ay para sa kaso na incitement to sedition. Pero ito po ay off the record, ayaw pa magpakilala ng aking source. No? At yan daw po ang dahilan kung bakit nagtitipon-tipon ng mga pulis ngayon dyan. Hindi lang po sa NEA, kundi sa Davao Airport na rin. Ulitin ko po, ang report na umabot sa akin
ay ang warrant of arrest daw ay dahil sa incitement of sedition at hindi po ito warrant of arrest galing sa ICC. Incitement for sedition naman po, yan po ay bailable. No? So hindi po yan dapat maging dahilan para makulong ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. No? Pero dahilan po ito para mabahala ang lahat. No? Dahil kung talagang pati ang Presidente ay pakukulong nila dahil sa pananalita ng isang Presidente, kawawa naman po mga ordinaryong mga mamamayan. No? Alam naman natin na kapag ordinaryong mamamayan, mas madali ipakulong. Now, ang aking impormasyon na nakuha, ang warrant of arrest naman daw po ay laban lamang kay Presidente, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. No? At wala naman daw pong iba pang nakasulat dyan. Ang tanong ko lang, dahil ako naman po ay abogado, no? Paano nangyari yun na magkakaroon ng isang warrant of arrest sa isang kaso na hindi dumaan sa proseso ng preliminary investigation? Kasi lahat tayo may karapatan na magkaroon ng preliminary investigation dahil ang dahilan po ng preliminary investigation para malaman nga kung meron bang krimen na ginawa at yung nasasakdal ba ang posibleng gumawa ng krimen. Yan po ay karapatan ng lahat ng Pilipino, no? Na magkaroon ng preliminary investigation dahil kung wala naman talagang kaebidensya laban sa kanila, bakit naman sila kakasuhan sa korte na alam natin na ito ay talagang aksaya hindi lang po ng pera kundi ng oras at saka syempre yung emosyon na ikaw ay pinagdedepensahan o pinapasagot na isang kaso na wala naman pulong katuturan. So ngayon po, ang alam lang natin sa isang informante, incitement for sedition daw po ang warrant na isisilbi kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte pagdating niya galing sa Hong Kong. Hapon ho sa inyong lahat. Alam niyo, I do not know if you still believe in me. Pero nakatingin ako sa inyo. Dapat magkita-kita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga pupunta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, dama ko yung lungkot at alam ko yan. Kasi ganoon rin ako noon. Almost 3 years sa labas ako nagtatrabaho. Well, nagtitraining para sa connection ko sa pagka-abogado. Kaya OFW, yan ang pinakamasarap na magkikinig ako. OFW, mabuhay kayong lahat. At ang mundo dapat magpasalamat na merong mga Pilipino na magpunta dito sa kanila, sa ibang bayan, para magtrabaho para sa kanila at para sa atin, makaipon ng pera para sa pamilya natin. Kasi, well, you know, it would take about 7 to 10 years bago mawala itong sitwasyon natin na ganito. But in the meantime, that we are not really ready
economically to provide opportunities na trabaho para sa lahat, then I said, napipilitan tayo dito maghanap ng trabaho para sa ating mga pamilya. Kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I have kaharap ko kayo. Tanggapin na lang natin kung ano ang nasa palad natin at magdasal tayo na yung pagod ninyo ngayon dito ang makinabang ang mga pamilya ninyo at ang mga anak ninyo. Mabuhay kayong OFW. Kaya yung lahat ng kayong lahat ng mga dalaga pa, ilan ba kayo? Matagal pa naman ako dito, isang buwan pa. Pakasalan ko kayong lahat para lumigaya kayo at magkaroon ako ng maraming pera. You know, hindi lang ito sa sabihin ninyo. Hindi ako nagbubula, ha? Yung mga taga rito na tumanda na nung nakilala yung pamilya ko. Yung matanda na, yung may karanasan sa Davao noon, alam ninyo yan na ang sitwasyon namin pareho sa inyo. Matagal kaming walang ama kasi abogado siya. Ano pa naman ang Pilipinas noon, ang hanap buhay nasa siyudad talaga. Ang abogado walang silbi dyan pag sa barangay. So, ganun na-experience namin ako, na ang tatay ko, iniwan kami sa lolo pati lola ko, at ang tatay ko nagtrabaho sa labas. Ganon, sa labas ng probinsya. So, damang-dama ko talaga yung buhay ninyo. Huwag na yung kalungkutan. Huwag na yung, kasi that's reality. Ginusto mo natin sa hindi, kailangan talaga maghanap buhay. So, huwag na masyado yung mga sentimental na ano. Basta dito, punta tayo dito, nagtrabaho. At nandito kami, pinsan, napasyal ako, kasama ko ang anak ko. Saan ba si... Anak ba ako dito sa labas sa inyo? Sobra naman yung 5. Pagkaalam ko 2.
Saan ba pamilya ko? Wala pa si Inday na nakausap, okay na. Ang importante dyan si Inday kasi Inday yung politiko eh. So, mabutit naman. So, anong pag-usapan natin? May pera kayo ibigay? Basket 10 Hong Kong dollars lang. Marang makinawag kitain dito. Sunod punta ko dito, magministro na ako. Kasi pagtapos ng usapan natin, give, kaya lahat. Well, ang problema natin sa Pilipinas ngayon, hindi na kasing bigat noon. You know, you'll have to be patient with government. It is not at all times maganda. Minsan ang gobyerno may kapalpakan. Ang akin lang, well of course, kasi from the outside na ako, na makikita ako na yung ganito, yung seldom na tinitignan ng tao, ng Kongreso, na masilip lang man kayo kung ano ang kailangan, not only dito sa Hong Kong, but all over the world, Filipinos who work there because they have to. So, ang akin, nagpapasalamat ako. Ang una-una, yung tulong ninyo sa economy ng bayan. At second, yung social order. Yung problema na yung mga anak natin makapag-aral ng husto. Kaya naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na yung hinahabol ng mga ano man ang kasalanan ko na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ayaw ko kung ang tingin ng ako'y raw yung o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sabi ko, assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak
Kaya ako man, ang higain ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa eh. Hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, meantime, mag-contribute kayo, paski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin bakit? Tumahimik ba ang bayan natin kung Pilipinas hold up dito, hold up. Wala nang ginawa ini. Tayo mga ayaw ng gulo, napipilitan tayo to confront evil because nandyan sa harap natin. Sino ba naman gustong pumatay? Puta niya. Bakit ako why would I waste my time? Binila, patayan si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. Also, sino ba naman gusto maging security guard? Na ang kinuha ko law. So, but, siguro sa trabaho, alam mo sa gabi, diyan rin lumalabas yung mga masasamang tao. At diyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. Sino ba nakita ninyo maganda sa araw? Nakita? Sa araw. Yung nagtatrabaho, pati ng basket, na mamalingge. Pero pagkagabi, makita mo, lumalabas. Mga anghel, gising na. Ang mga tulog na. Hindi, ano na lang tayo, seriously now. No, our country is not yet that well off. I'm very sorry na nakikita tayo dito at kayong napunta dito sa loob. Kasi sa labas, mga Pilipino rin naghihintay doon. So, sino may-ari itong mahinang klase? Siguro contribute lang tayo. Gawa natin third floor for exclusive use. Para every Saturday makita-kita tayo. Yan na. Maraming mag-uwi dyan, buntis na. Yung mga dalaga. Mahirap kayo walang
Hindi ako mag-survive ng buhay na walang dito pa. Nandiyan ba asawa ko? Well, you know, ganito yan. We were not really ordered, but maybe it was a form of an order. But ang dumating sa atin ay request from the Hong Kong authorities that we avoid talking about politics. Ako wala naman akong no plans to talk about politics. It's too early. I will talk about it sa Pilipinas. Doon na lang kayo makinig. I'm not trying to na kayo you vote for I leave it up to you to decide for your own kung ano talaga ang mabuti para sa bayan. Pero kung ano kayo, if you have to listen to some advice, maybe you can consider the advice ng former president. An advice that is only good for the country. I am not talking about any candidate, but the interest of the Philippines. So, but meron akong mga kaibigan na nandito. Grupo kami dumating. I happen to promise my... Saan nga yung... Wala pang asawa ko. Wala Ito si Hanelet kasi ang asawa ko overseas worker niya. Yung asawa ko ngayon, yung una kong asawa, huwag na yun. Nanay ni Inda yun, medyo problema tayo. Alam mo yung nanay ba ni Inday? Tisayan. Tapos nakita ko yan sa aeroplano, stewardess eh. So, hinanap ko kung saan yung bahay. Doon sa Monteverde, doon sa Davao. Pasok ako sa mga bahay-bahay doon, nakita ko ang gaga. Nagalaba. Hindi ko na maganda ito Tapos sa hagdanan ako sa kabilang, sabi ko, Miss, labandera ka? Ewan ko kung sinong taga-Davao dito. Yung hagdanan nila may nung nahalata ng nanay si Puring, mother-in-law ko, inilipat yung aso doon sa hagdanan. Ako makaakyat. Kaya hiningi mo Ano na yan yung anong tawag kayang pukpok sa Bisaya? Balutin mo ng karne, tapon mo doon.
2 araw, ang aso nila, 2 aso na ako na. Patay. Kasi yung nanay ni Elizabeth may pusto sa bangkiruhan. Mga damit. Kaya, yun. Ito naman si Elizabeth. Ang haba ng istorya. Pero basta tinanan ko. Dinala ko sa Digos. Kasi nung na-high school ako, nag-abot ako ng Digos. 7 years ako sa high school eh. May graduate school na doon. Umabot talaga ako ng Digos. Doon ako nag-graduate. Sa bagay, sa totoo lang ha, hindi ako nanggayabang. Nothing to be proud of. Nothing to... Alam ba ninyo, ang presidente ninyo, 7 years high school. Oh, taga-Davao, alam mo, alam. Tignan mo ako, sinong mahusay sa lahat? Kasi nag-aral ako ng matagal sa high school talaga. Tinapos ko ng 7 years para ma-master ko yung buhay. Ngayon, noon nagpunta ako dito, punta kami ng pamilya, wala man kaming kilala. Ngayon, pasok ako sa harap ninyo, mayabang na. Mga kababayan, ano bang sunod ang gagawin natin? Ano ba itong Pilipinas? Maligaya kayo o hindi? Maligaya pala ka. Sa bahay, hindi na. Yung Inday na. Ayun ang maldita. Di ba sinabi ko sa inyo, sino yung mga matatanda dito, nanan? Di ba sinabi ko sa inyo, maliit pa yan si Inday? Sinabi ko na sa inyo, maldita yan, bantay kayo. So, nakita nila nagbugbog ng pulis. Hindi lang yun. Hindi, yung nakita lang ninyo sa TV, maraming binugbog yun, mga driver namin, pati buang talaga yan si Inday. Pero kung yun ang masunod sa inyo, magsunod sa akin pagka maswerte kayo kung yan ang magsunod sa akin. Kasi malapit na tayo talaga sa gira. Mamili kayo ng kalaban. Hindi, ano yan si Inday? Bright, smart, pero mainit ang ulo. Hindi na ako magtagal kasi ang pinunta namin dito magpakilala naman.